faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pribileyo na ibinigay sa akin na makapagbahagi po sa ating FBK. Ang ating mga tatalakayin po sa gabi nito ay 1 Thessalonians chapter 5, verse 4 to 9. Sabi po dito, "Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't di kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin ay karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo." Kanya naman po. Sa verse number 4, sabi po dito, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi na kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. So, ano ibig sabihin nito? So, sa araw ng pagdating ng Panginoon, sa atin mga mananampalataya bilang believers of Christ, hindi na tayo mabibigla dahil ito ay tinuturo sa atin at naririnig natin sa mga pastor natin o sa mga preacher natin ng pagbabalik ng Panginoon. Ngunit yun nga lang, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, para sa kanila ito ay mabibigla talaga sila dahil hindi nila alam yung patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Sa verse number 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. So, we are in the light. So, hindi na po tayo sa buhay na madilim. Kaya kailangan tayong manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip at di tulad ng iba. So, this is buhay po ng may kabanalan po sa harapan ng Panginoon. So, hindi ko po sinasabi na hindi po tayo nagkakasala, pero nais ng Diyos na mabuhay tayo ng walang kapitasan po kung sakaling darating man po ang araw ng kanyang pagbabalik. Kaya kailangan tayong manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip at tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin ay karaniwang naglalasing. So ito po yung buhay ng tao po na describe ni Apostol Pablo sa mga taong ano ba ang buhay talaga ng tao bago sila naligtas. Ngunit dahil tayo ay sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. So, nais na ni Apostol Pablo na isabi na gusto niyang tayo ay maging handa at maging matino sa lahat ng panahon. O maganda yung ating isip, maayos ang ating isip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. So, baluti po. Sa pag binasa mo po sa ibang translation, breastplate. We are the breastplate of faith. So, ito po ay protection po sa ating katawan. O primarily sa ating dibdib. So, ano bang pinaprotektahan ng baluti kundi yung ating puso? Kung saan, kung tayo man ay aatake ng kaaway, mapoprotektahan yung ating puso, na kung saan ay hindi kagad tayo yung emosyon natin is makontrol natin. So mapoprotektahan dito yung ating pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng pagsubok. So dito, pangalawa is
isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. So ano bang napoprotektahan dito pag sinuot natin ang baluting ito? So mapoprotektahan yung pag-ibig, ang baluti ng pag-ibig. So pag sinuot natin ang baluti ng pag-ibig is ang napoprotektahan dito is ang relasyon natin. So relasyon po sa ating pamilya at relasyon po sa ating kapwa. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagtiligtas na gagawin sa atin ng Diyos. So ang helmet po ay nilalagay po sa ating ulo. So ano po bang pinaprotektahan nito? Yung ating utak po. So ang ating pong pag-iisip. So nais lamang na ipaalala sa atin na ilagay sa ating isip na tayo ay ililigtas ng Diyos. Na tayo ay ligtas at ililigtas ng Diyos sa araw ng kanyang pagbabalik. So sa verse number 9, sabi dito, hindi tayo pinili ng Diyos upang pagsakan ng kanyang puot. So dito, itong verse na ito po ay, so ito po yung verse na mahalaga po. Kung maaari po ay pwede po natin itong memorizein dahil ito po yung position natin na sa ating mananampalataya, dahil ito po yung position po natin na pre-tribulation po, na kung saan is bago pa darating ang tribulation ay tayo ay kukunin na ng Panginoon. So alisin na tayo ng Panginoon sa mundong ito. So sabi dito, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. So sa tribulation po, napakahirap po ng buhay po ng tao. So dito, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So malinaw po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 na hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. So bago pa darating, ulitin ko po, bago pa darating ang tribulation ay kukunin na tayo ng Panginoon. So sa kanyang first coming ay siya ay magpapakita sa alapaap at kukunin niya ang mga mananampalataya na tumanggap sa kanya ng buong puso. So yung iba naman ay maiiwan. Yun nga lang is mararanasan nila ang matinding tribulation po, matinding paghihirap po sa mundo ito. So hanggang dito na lamang po, and to God be the glory.